Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas ang 8 ng gabi. Ngayon po ay araw ng Linggo, ika-29 ng Setyembre, taong 2024. Narito ang Veritas News Alert Nationwide. Nagpapasalamat ang Diocese ng San Pablo sa Panginoon sa patuloy na pagpapadama ng pag-ibig sa pagkakaloob ng punong pastol na manguna sa Kristiyanong pamayanan sa lugar. Ito ang panalangin ng Diocese habang naghahanda sa pagdating ni Bishop Designate Marcelino Antonio Maralit Jr. na itinalaga ng kanyang kabanalan Francisco bilang ikalimang obispo ng Diocese noong ika-21 ng Setyembre. Dalangin ng mananampalataya ng Diocese ang puso ng bagong obispo na kahalintulad ng puso ng mabuting pastol na handang maglingkod at magmahal sa kawang ipinagkatiwala sa kanyang pangangalaga. Gayon din na mahigit sa 200 mga pari ng Diocese na magiging katuwang ni Bishop Maralit sa pagpapastol sa 3 milyong Katoliko sa lalawigan ng Laguna. Hiling din ng Diocese sa Panginoon ang gabay sa mananampalataya na maging handa sa pagtanggap kay Bishop Maralit ng may kababaang loob at kapakumbabaang sumunod sa pagpapastol ng bagong obispo, gayon din ang suporta at pakikiisa sa mga gawain ng simbahan. Nauna nang nakipagpulong kay Bishop Maralit ang binuong ad hoc committee ng Diocese ng San Pablo para sa nakatakdang installation ng obispo sa ika-21 ng Nobyembre sa pagdiriwang ng kapistahan ng paghahandog kay Maria sa templo. Kasalukuyang pinangangasiwaan ni Pasig Bishop Milo Hubert Vergara bilang Apostolic Administrator ang Diocese makaraang maging sede vacante noong Setyembre ng nakalipas na taong 2023. Magbabalik ang mga balita mamayang alas 9. Ako inyong kapanalig Reyna Latran Ibanez, sumainyo ang katotohanan. Abangan muli ang Veritas News Alert Nationwide. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang Biblia ngayon. Isang pastoral na pag-aaral tungkol sa nilalaman ng banal na kasulatan, tutugon sa mga usaping kinakaharap natin ngayon. Batay sa katotohanan, lapat sa karanasan. Tuwing Linggo, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi, dito lamang sa Veritas 846, ang radyo totoo. Hatid sa inyo ng Paulines ng Biblical Apostolate ng Archdiocese of Manila at ng Veritas 846. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. Ang Biblia ngayon. Makinig. Magandang gabi mga kapanalig. Kumusta po kayo? Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul at Paulines Multimedia. Happy Feast Day po ng mga Archangels na San Miguel, San Gabriel at San Rafael. Pagbati po sa mga nagtataglay ng kanilang pangalan na sa maraming namimintuho sa mga arkanghel na ito. Kasama po rito ang aming parokya ng San Rafael dito sa Pasay. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang National Seafarers Day. Kaya pagbati po at pasasalamat sa napakarami nating mga seamen at seawomen na naglalayag sa mga karagatan. Pinagdiriwang din po natin ang World Day of Migrants and Refugees. Kaya shout out po sa napakarami nating overseas Filipino workers sa iba't ibang panig ng mundo. Salamat sa inyong serbisyo at sakripisyo upang maitaguyod ang inyong pamilya at makatulong sa ekonomiya ng ating bansa. Idinadalangin po namin ang inyong kaligtasan at mabuting kalusugan. Idalangin din po natin ang napakaraming refugees na kinailangang lisanin ang kanilang bayan dahil sa digmaan at iba pang kaguluhan. Ayan mga kapanalig, nasan man po kayo ngayon at ano man ang inyong ginagawa, samahan po ninyo kami sa isang oras na pagmimilay at pag-aaral ng salita ng Diyos. At syempre kasama po natin broadcasting live sa studio ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan, ang direktor ng Biblical Apostolate ng Archdiocese of Manila, si Reverend Father Adonis Saclolo.
Magandang gabi mga kapanalig, magandang gabi Sister Rose. Napakagandang gabi nito na nagdiriwang nga tayo ng kapistahan ng mga arkanghel. Ngunit ngayong gabing ito ay ihahanda rin natin yung ating sarili para sa isang mahalagang kapistahan bukas, no? Sapagkat ang santo na pag-uusapan natin ay malaki ang kaugnayan sa binabasa nating Biblia ngayon, no? Kaya nga ngayon bago tayo magsimula, tawagin muna natin ang ating Panginoon upang tayo ay samahan, no, ng kanyang banal na espiritu sa ating programa ngayon. Sister Rose, maaari mong pangunahan ang pambungad na panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amang minamahal, maraming salamat po sa pagkakataong ito na makapag-aral muli sa iyong mga salita. Ipadala mo po ang iyong banal na espiritu nang maunawaan namin ang nais mong ipabatid sa amin ngayon at maging masigasig kaming mag-aral ng iyong salita. Dahil sabi nga ni San Jeronimo, ignorance of scriptures is ignorance of Christ. Gabayan niyo po ang aming tagapagturo na si Father Adonis. Pasbasan mo rin po ang apostolado ng Daughters of St. Paul at Paulines Multimedia, ng Radio Veritas at ng Biblical Apostolate ng Archdiocese of Manila upang patuloy kaming magpalaganap ng mabuting balita. Puspusin niyo rin po ng inyong pagpapala ang mga kapanalig na kasama namin ngayon. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. O Jesus, ikaw ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Iligtas mo kami, O Maria, Birhen ng katotohanan. ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Natural na sangkap, natural na sarap, idaan sa daan. Idalite Herbal Tea na yan, Idalite Herbal Tea na yan. Ay, hirap gumalaw. Ay, napapasigaw. Daliri sa paa at kamay, sakit na, napapaan. Nandito ang Turmerica Plus, tunay kang walastig. Mahalagang paalala, ang Turmerica Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang Biblia ngayon. Makinig. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. Nagbabalik po tayo sa ang Biblia ngayon. At bago tayo magpatuloy sa ating pag-uusapan ngayon tungkol sa katauhan ni Saint Jerome San Jeronimo, sapagkat ito ang bukas ay ating ipagdiriwang ang kanyang kapistahan at ang buhay niya ay patungkol talaga sa salita ng Diyos. At bago ito, balikan muna natin yung ating napag-usapan nung nakaraang linggo na ihahatid sa atin ni Sister Rose. Balik dinig sa nakaraang katotohanan. Tinalakay po natin nung nakaraang linggo ang paksang ang kadakilaan sa huling lugar. Ang teksto ay mula kay San Marcos chapter 9 verses 30 to 37. At tinanong po natin ano ang kahulugan ng kadakilaan para sa iyo. Isang episode po itong muli ng iWord nung nakaraang linggo, kaya nakasapog po natin ang mga kabataan mula sa parokya ng San Isidro Labrador, Las Piñas. Sila Victoria Luis Kilatan, Emmeline Bresos at Laila Marie Manzano. Ibinahagi po nila ang kahulugan ng kadakilaan sa huling lugar. Sabi ni Victoria na sinulat ni Saint Teresa of Lisieux, nagpakababa siya. Kung sino yung mas mapagmahal, siya yung nagpapakababa. Kapag dakila, dapat mas compassionate, understanding, mas maintindihan din natin ang pagmamahal sa atin ng Diyos. Magkakaroon tayo ng confidence in the mercy of God at hindi tayo madidepress. Natutunan naman daw ni Emmeline na ang kadakilaan ay pagmamahal at pagtulong sa kapwa. Sabi niya na-inspire siya sa mga katikista na tumutulong para matuto ang mga bata tungkol sa Diyos. Kinakalimutan ng sariling interes at nagbibigay ng sarili para sa iba. Sabi naman ni Laila Marie, nakikipag-unahan din daw siya noon para maging great at ginagawa niya yun para mapuri siya. Pero na-realize niya na ang kadakilaan pala ay hindi mga achievements, kundi ang mga sakripisyo na ginagawa para sa iba. Ang paglilingkod at pagbibigay ng sarili sa iba ang tunay na kadakilaan. Ilan lamang po ito sa mga napakayaman at malalim na pagbabahagi ng ating mga kabataan. At kung gusto po ninyong marinig ang kabuuan ng very inspiring episode, available po ito sa Facebook pages ng DZRV 846 Veritas, sa Paulines Multimedia PH at sa Arkham Ministry on Biblical Apostolate. Ngayon po, nagbabalik tayo sa ang Biblia ngayon dito sa ating istasyon. Sinabi ko na nga po, ang topic po natin ay buhay ni Saint Jerome o ni San Jeronimo sa Tagalog, mula sa buhay ng kasalanan na naging isang buhay ng kabanalan, no? Ito ang kasaysayan ng buhay niya. Siya ang taong nagsalin ng Biblia sa wikang maiintindihan ng marami, no? Ito po si Saint Jerome.
Ang teksto po na ating pagninilayan ngayon, sana ay hawak ninyo ang inyong mga Biblia, ay mula sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 13, talata 44 hanggang 46, no? Matthew chapter 13 verses 44 to 46, no? At ang ating pong tanong para makapagbahagi po kayo ay gaano kahalaga sa buhay mo ang salita ng Diyos, no? Pagpadala po kayo ng inyong mga pagbabahagi sa ating text line 0918-837-4827. At ganoon din po, pwede kayong mag-comment o mag-share sa comment section ng ating Facebook live stream DCRB 846, no? Napapanood din po tayo sa Sky Cable Channel 211 at ganoon din po meron tayong live stream sa YouTube sa Veritas PH. Napapakinggan din po tayo sa Signal Cable Channel 313, no? At ito po yung mga paraan, no, para makaisa po tayo sa ating programa. Ngayon po simulan po natin, no? Si San Jeronimo, Saint Jerome, ang totoong pangalan niya ay Eusebius Sophronius Hieronymus, no? At yung pangalang Jerome ay galing sa Hieronymus, no? Ito ay salitang Latin, ang ibig sabihin lang naman ito ay sacred name, no? At siya ay pinanganak sa Dalmatia. At itong Dalmatia sa ating modernong panahon, ito ay Croatia, no? Pinanganak siya noong 347 AD, no? Ngayon na po 347 AD at ang kanyang mga magulang ay mga Kristiyano. Pero ang tradisyon po noon, no, ang tradisyon po noon sa ating sa kanilang pananampalataya, hindi mo na binibinyagan ang mga bata. Hindi mo na binibinyagan ang mga bata. Kaya si Saint Jerome, bagamat siya ay pinanganak sa pamilyang Kristiyano, siya ay hindi pa nabinyagan, no? Nakikita niyo po itong picture, no? Ito po si Saint Jerome, no? At nagsusulat siya, nagta-translate, no, ng salita ng Diyos, no? Okay. Ngayon, nung siya ay teenager na, nung late teens na, ay pumunta siya sa Roma para mag-aral, no? Pinayagan siya ng kanyang mga panahon na ito, si Saint Jerome ay nalulungkot din, no? Alam niya rin na nagkakasala siya. Kaya nga, sa tuwing mabigat na yung konsensya niya, ang ginagawa raw ni Saint Jerome, bagamat hindi pa siya nabibinyagan, pumunta siya sa mga catacombs, no? Ang catacomb, ito yung mga lugar sa ilalim ng lupa sa Roma, at dito ay may mga kuweba, at ito ay malalim, no, na lugar at malawak, at doon inililibing yung mga Kristiyano, lalo na yung mga martir. At doon si Saint Jerome ay nagninilay patungkol sa kamatayan, no? At pinagdinilayan niya patungkol sa kamatayan para mapagaang yung daladalahin ng kanyang konsensya, no? Kaya nga kung makikita natin kanina, di ba, sa larawan, si Saint Jerome ay nagsusulat, ngunit sa harapan niya ay merong bungo, no? Sapagkat naging mahalaga ito sa buhay niya. Ito yung tinatawag na cogita mori, no? Remember your death, alalahanin mo ang iyong kamatayan, no? Meron ngang isang salmo na pag binasa natin yung Psalm 90 verse 10, sabi ron, basta yung Psalm 90 yung buo na yon, sabi ron na ang tao raw ay mabubuhay lang ng 70 taon, kung malakas 80 taon, no? Sabi ron sa salmo. Kaya sabi ron, Lord, show us the shortness of our life that we may gain wisdom of heart. Ipakita at gusto niyong manatili ron. Ngunit sa disyerto, sabi ni Saint Jerome, hindi madali, sapagkat ang unang-unang kalaban ni Saint Jerome, sabi niya, ay yung mga nakaraang pagkakamali at kasalanan niya. Bumabalik sila raw parang mga temptasyon, no, na malalakas, parang totoong-totoo na bumabalik sa kanyang gunita, kaya siya ay nakikipaglaban. Kaya nga, para makipaglaban siya, ang ginawa niya rito sa Antioquia sa Syria ay nag-aral pa siya ng ibang salita. Alam niya na yung Grego, yung Latin, nag-aral siya ng Hebreo. Dahil nakakilala siya rito ng isang Hudyo na naging Kristiyano. At nagpaturo siya ng Hebreo, sapagkat gusto niyang basahin yung
Biblia, lalo na yung lumang tipan sa Hebreyo, sapagkat ang lumang tipan, mga kapanalig, ay isinulat talaga sa salitang Hebreyo. May ibang bahagi ng lumang tipan, yung ibang bahagi ng aklat ni Propeta Daniel at ng aklat ni Ezra na isinulat sa Aramaiko. Magkapatid na lingwahe ito. At ayun yung pinag-aralan ni St. Jerome dahil gusto niyang basahin itong lumang tipan, no? Habang nandun siya, napansin nung mga opisyal ng simbahan sa Antioquia sa Syria yung kabanalan ni St. Jerome, no? Ni San Jeronimo. Kaya nga sinabihan siyang gagawin siyang pare. Noong una ayaw ni St. Jerome kasi sabi niya, sapat na sa akin yung maging ermitanyo, maging monghe. Just to be a monk is enough for me. Pero dahil obispo na yung nagsabi sa kanya, wala siyang nagawa at siya ay naging pari, no? Ngayon, nung pari na siya, kailangan niyang pumunta sa Roma muli, no? Bumalik sa Roma para isa-isang council, may pag-uusapan kasama yung kanyang obispo. At pumunta siya sa Roma, bumalik siya ron noong 382, no? At ito yung mga taon, maganda ito dahil makikita natin kasaysayan ni St. Jerome. At doon, ang Santo Papa nung panahon na yon ay si Pope Damasus, no? O si Santo Papa Damaso, si Pope Damasus. At nakita niya itong kakayanan ni St. Jerome, no, lalo na sa languages, no, sa mga iba't ibang salita, at ganoon din yung pagmamahal niya sa salita ng Diyos. No, makita natin yung buhay ni St. Jerome noon, wala siyang pakialam sa salita ng Diyos. Ang gusto niya ay buhay sa daigdig, no, kaya nga bumagsak siya sa marami at iba't ibang kasalanan. Ngayon siya na ay isang tao na ang tanging minamahal niya ay salita ng Diyos lamang. Kaya nga si Pope Damasus ay ginawa siyang sekretary. Naging sekretary siya ng Santo Papa at counselor, no? At habang nasa Roma siya, sabi ni Pope Damasus, kailangan niyang ayusin yung mga ebanghelyo. At kailangan niya itong isalin sa Latin. Ngayon, kailangan nating maliwanagan, bago si St. Jerome, meron ng mga iba't ibang bahagi ng Biblia na naisulat sa Latin. Ang tawag dito ay Vetus Latina o Old Latin. Pero ang mga nagsalin nito ay iba-ibang tao kasi isinulat ito depende sa pangangailangan. Halimbawa, merong isang tao, isang obispo, isang Santo Papa na gustong mangaral halimbawa sa Ebanghelyo ni San Mateo, isasalin niya mula sa Grego yung Ebanghelyo ni San Mateo at ayun ang mula sa Grego papunta sa Latin at ayun yung ipapangaral niya. Bakit Latin? Kasi nga ang Imperyo Romano, ang salita ay Latin. So halos buong mundo ang salita noon ay Latin. Ngunit dahil iba-iba nga ang nagsalin at may kulang, sabi ni Santo Papa Damaso, ayusin ni St. Jerome. Kaya unang-unang ginawa ni St. Jerome ay yung ebanghelyo. Yung 4 na ebanghelyo, isinalin niya sa Latin, no? At pagkatapos nun, yung Psalter, yung mga salmo, sapagkat ang dinadasal ng mga pare, hanggang ngayon ay dinadasal namin, ito yung Psalterio at nandito yung mga salmo, at ipinaayos din kay St. Jerome. Kaya ang unang naisalin niya sa Latin ay yung ebanghelyo at yung salmo. At ayun yung ginawa ni St. Jerome sa Roma. At doon din, kahit nandun siya sa Vaticano o doon sa lugar ng Santo Papa, nabuhay siya na parang ermitanyo. Kaya nakatawag ng pansin yung kanyang kabanalan at maraming tao ang lumapit sa kanya, no? Lalo pa nga yung mga kilalang tao sa Roma. Ngunit ganun din marami ring nagalit, lalo na yung mga pari o yung mga cleric doon sa Roma na mababa ang moralidad at unti-unti rin siyang inusig, no? At ipagpapatuloy po natin yung kasaysayan ni St. Jerome, no, sa ating pagbabalik. From Mega Manila, Philippines, to the World Wide Web, through broadcast and social media, Veritas 846 Kapanani, 55 years of Catholic broadcasting.
Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang ating pong oras, 31 minuto makalipas ang 8:08 ng gabi. Ronda Veritas Report. Bilyong pisong halaga na ginamit upang mamalagi ang iligal na pogo at iligal na drugs sa ating bansa ibinunyag sa ikapitong pagdinig ng House Quadcom. Ang balita ay hatid sa atin ni Dennis Heron. Maraming salamat mga kapanalig. Ibinunyag ng House Quad Committee na ang Anilay Connection ni Alice Go at Cassandra Ong sa grupo ni na dating Presidential Advisor Michael Yang at ang business associate nitong si Alan Lim. At ibinunyag din ng komite ang pogo sa Banban, Tarlac pogo na pagmamay-ari nila ni Alice Go at may transaksyon na nagkakahalaga ng 3.3 billion pesos kay Tony Yang. Ayon sa Quadcom, ang naturang pera ay kinita ng grupo mula sa investment scams. Idinitalye din ng House Quadcom kung paano pinatatakbo ang anilay illegal na pogo sa Banban at illegal na pogo sa Porac, Pampanga na pagmamay-ari naman ni Cassandra Ong. Kasama din na anila dito ang malawakang pagbili ng mga lupa ng mga questionabling korporasyon at pagtatayo ng mga pasilidad na tila kulungan. Ibinunyag pa ng Quadcom na ang naturang mga pasilidad ay ginagamit nila sa mga illegal na aktibidad tulad ng kidnapping, pagpapahirap, mga scams at kalakalan ng droga. Iginit din ng komite na produkto ito ng Aninay Alyansa ng China at ng Administrasyong Duterte. Matatandaan mga kapanalig na una nang naglabas ang Quad Committee ng Matrix hinggil sa Anilay Connection ng operasyon ng iba't ibang illegal na Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa Pilipinas at ang kalakalan ng droga sa bansa. Para sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan, ako ang inyong kapanalig, Dennis Heron. Sumainyo ang katotohanan. Ronda Veritas Report. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang Biblia ngayon. Makinig. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. Nagbabalik po tayo sa ating programa Ang Biblia Ngayon. Ang ating pong question, reflection sa buhay ni St. Jerome at sa buhay din natin. Ang tanong po, sana magbahagi kayo, ano ang kahalagahan o gaano kahalaga ang salita ng Diyos sa iyong buhay, no? Pwede na po kayo magbahagi. Ngayon, itutuloy ko lang po yung buhay ni St. Jerome na ating ipagdiriwang bukas. Nung nasa Roma na siya, marami na siyang ginagawa, maraming taong lumalapit sa kanya dahil nakikita nila yung kanyang kabanalan, pero marami ring nagagalit. Ngunit noong mga panahon na yun ay namatay si Pope Damasus, no, yung Santo Papa na kumuha sa kanya, no, para gawing sekretary noong 382, no. Anong 385 namatay si Pope Damasus. Kaya nga, yung mga pare, mga obispo, yung mga taong masyadong naiinis o nagagalit kay Saint Jerome dahil nakikita nila yung kanyang kabanalan at nalalantad yung kanilang mga kamalian at kasamaan, ay nagsimula siyang usigin hanggang napaalis, no, si Saint Jerome sa Roma, no? At pagkatapos nun, ang ginawa na lang ni Saint Jerome ay bumalik siya doon sa dating lugar sa Antioquia at dumiretso siya sa Palestina o yung Israel, no? At ito na yung mga panahong 389 at namalagi siya doon sa Bethlehem. Napakaganda nito hanggang ngayon, makikita nyo ito kung pumunta kayo sa Israel. At doon siya nagtayo ng isang monasteryo. At doon sa Bethlehem, dito siya nagsimula, no? So sa halos 30 taon niyang ginawa na isalin yung lumang tipan mula sa Hebreyo papunta sa Latin, no? Sa Latin. At napakaganda nito kasi yung lumang tipan nung panahon ni Saint Jerome ay Griego at mahirap maintindihan ng maraming tao. May nagsalin nga sa Latin, pero katulad nung sinabi ko kanina, hindi kumpleto at maraming pagkakamali dahil
hindi naman Grego ang pinagsimulan o yung orihinal na salita ng lumang tipan. No, kaya nga ibinigay ni St. Jerome yung kanyang buhay, isinali niya yung lumang tipan mula sa Hebreo papunta sa Latin. At yung ebanghelyo, mga ebanghelyo na naisali niya na naidagdag, yung mga salmo at yung iba pang mga nasa bagong tipan ay isinalin niya sa Latin. Kaya nga ang tawag dito sa buong Bibliyang naisalin ni St. Jerome sa Latin ay Vulgata, no? Nanggaling ito sa salitang vulgar o ibig sabihin common o yung pangkaraniwang salita ng Imperyo Romano. Kaya maraming nakakaunawa. Simula nung naisalin niya, marami nang nakakaunawa at nakakabasa ng Biblia dahil sa Latin, no, naisulat na sa Latin. At ganito kahalaga ito si St. Jerome sapagkat pagkatapos ni St. Jerome, kahit nung Vatican Council to, kinikilala pa rin yung kanyang translation na Vulgata bilang opisyal, no, na translation sa simbahang Katolika. Pero dito rin nagsimula yung marami ng translation, lalo na nung 1960s, na sinimulan na yung mga vernacular languages na isalin na rin kung ano yung lengguwahe ng isang lugar, isalin na rin yung Biblia mula sa Latin papunta doon sa lengguwahe nila. Kaya yung mga Pranses, Espanyol, yung mga Italiano, Ingles, hanggang dumating sa atin, hanggang meron na tayo ngayong Bibliang Tagalog. No, ito yung paglilingkod ni St. Jerome. Dito niya ibinigay yung kanyang buhay. No, kaya nga nagkaroon ng mga dokumento ng simbahan, no, para kay St. Jerome nung kanyang 15th centenary o yung 1,500 taon matapos siyang mamatay, o pwede nating sabihin Dies Natalis, yung araw na ipinanganak siya sa buhay na walang hanggan, ay sumulat si Pope Benedict XV ng isang encyclical, no, at ito yung Spiritus Paracletus. Sinabi rito ni Santo Papa Benedict na ika-15, sabi rito, ang banal na espiritu ay ang nagbigay inspirasyon sa kasulatan at ibinigay ito sa sangkatauhan para turuan ng mga banal na bagay ang mga nilalang. Ngunit hindi siya huminto rito, sinasabi ni Benedict XV, sapagkat nagpalitaw din siya ng mga may karunungang banal na tao, no, para i-develop, sinasabi, para palaguin itong kayamanan ng salita ng Diyos at makakuha ang sangkatauhan ng konsolasyon sa banal na kasulatan. At sabi rito, isa sa pinakadakilang doktor ng simbahan, kasi si St. Jerome ay father of the church at doctor of the church, no? At pinakilala rito, one of the greatest doctor ay si St. Jerome. Ngayon, noong 2020, si Pope Francis ay gumawa rin ng isang dokumento, no? Ito yung tinatawag na Scripturae Sacrae Affectus, no? The Devotion on the Holy Scripture. Noong 16th centenary, yung 1,600 taon ng pagsilang ni St. Jerome sa kaharian ng Diyos. At sinabi ni Pope Francis dito na sa Bethlehem, isa sa pinakamatamis na bunga ng pagpupunyagi ni St. Jerome ay yung Biblia na tinatawag na Vulgata, no? Kaya nga ito yung buhay ni St. Jerome at namatay siya noong September 30, 420, no? Ito na yung ipagdiriwang natin bukas, no? Ngayon, bakit ba sinabi ni St. Jerome, ignorance of the Scripture is ignorance of Christ? Pwede natin itong i-translate na maraming ignoranteng tao, ayaw nila ng Biblia, kaya hindi nila nakikilala si Jesucristo. Pero hindi ito ang unang konteksto, nitong sinabi ni St. Jerome. Ang sinabi niya, yung mga tao, ignorance of the Scripture, dahil hindi naiintindihan ng mga tao yung Biblia na nasa harapan nila. Dahil yung salita ay hindi nila maunawaan. Kaya nga ibinigay ni St. Jerome yung buhay niya para maabot ng salita ng Diyos ang maraming tao. Natural, kapag hindi mo naunawaan yung Biblia sa salita mo, ignorance of the Scripture at ignorance of Christ din. Kaya nga hinihatid ni St. Jerome si Jesucristo sa pamamagitan ng salita ng Diyos sa mga tao. No, kaya nga yung ating ebanghelyo ngayon na pinagninilayan, yung Matthew chapter 13 verses 44 to 46, makikita natin dito yung isang tao na
nakatuklas ng kayamanan sa isang bukid. At itinago niya yung kayamanan, umalis siya at ipinagbili niya lahat at binili niya yung bukid para makuha yung kayamanan. At nandun din sa talinghagang ito yung isang tao na nakita niya yung pinakamahalagang perlas. Umuwi siya, pinagbili niya ang lahat at binili niya yung pinakamaganda at mahalagang perlas. At ito ang buhay ni Saint Jerome, no? Nung natuklasan niya na yung totoong kayamanan, si Hesukristo sa pamamagitan ng kanyang salita, iniwan niya na ang lahat. Iniwan niya ang buhay ng kasalanan, iniwan niya ang makamundong mga kaligayahan sapagkat natagpuan niya na yung kayamanan. Ganito kahalaga yung salita ng Diyos kay Saint Jerome, no? Kaya nga ngayon, siguro sister, pwede tayong magbasa ng mga ilang nag-share, no? Dito sa ating text line, merong humihingi ng panalangin si Mrs. Elizabeth Mersan na para sa kanyang pamilya. At ganoon din yung ating kapanalig, no, na si Esther M. Salandana ng Caloocan City. Sabi niya, nagpapasalamat siya sapagkat lagi siyang nakikinig sa atin, lagi rin siya nagdarasal at nagro-rosary at humingi rin siya ng panalangin. Ang ating kapanalig na si Esther Salandanan. Meron din dito nagbahagi, sister, isang kapanalig natin, si Romel Dizon ng Cabiao, Nueva Ecija. Sabi niya, maging banal at mabuhay sa Ebanghelyo, ipahayag ang salita ng Diyos na nasasalamin sa katauhan. Para katulad ni San Jeronimo, Ebanghelyo ang nakikita sa katauhan. Para lumago ang ubasan ng Diyos, sumunod tayo sa utos ng Diyos ng may pag-ibig sa kapwa at di pakitang tao. Ayun ang sabi ni kapanalig Romel Dizon. Ngayon, meron pa rito ang ating kapanalig na si 5698, ang Biblia ay nagtuturo ng karunungan, pag-unawa patungkol sa kasalanan, nabuksan ang aking isipan patungkol sa Diyos at kasaysayan sa sarili upang maliwanagan kung bakit may pagsubok at krus sa buhay. Ito ay upang malaman ko na ang buhay ay panandalian lamang at ako ay babalik sa alabok. Ang kaluluwa ay sa langit o impyerno. Ibibigay ko sa iyo yung pinakamaganda kong nagawa, yung Vulgata. Yung translation ko, hindi ko yung kailangan. Sabi ni Hesukristo, anong ibibigay ko? Ibibigay ko sa iyo mga panalangin at sakripisyo ko, hindi ko yung kailangan. Sabi ni Hesukristo. Sabi ni Hesukristo, ang ibigay mo sa akin ay ang iyong mga kasalanan. At totoo, si Saint Jerome habang buhay siya kasing nagigilty sa mga nagawa niyang kasalanan at yung pakikipagtagpo sa kanya ni Hesukristo na iyon, na totoong naliwanagan at nakalaya si Saint Jerome. Sister, may isang minuto pa rito. Baka meron kang mga muna dyan sa Facebook comment section. Sa comment section, Father, puro mga pagbati. Pero meron lang sa Roma siya. Pero kahit na nung nasa Bethlehem, tapos he does not suffer foes gladly. So kapag pag may kinagalitan siya, sinasabihan niya daw kaagad. Kaya marami din ang nagalit sa kanya. Ayun. Pero yun nga sabi mo, ang hiningi sa kanya ng Panginoon ay ang kanyang mga kasalanan at yun ang ginawa niya. Sige sister, mga kapanalig, magbahagi pa kayo. Babalik tayo mamaya para basahin din yung mga comments at yung mga sharing ninyo. Break time na! Kumain ng tama, mag-exercise at mag-Ampalaya Plus. Clinically tested, ang Ampalaya Plus ay tumutulong sa pag-control ng blood sugar. Ang Ampalaya Plus ay may inam sa mga diabetiko at pre-diabetics. Kaya mag-Ampalaya Plus araw-araw. Mahalagang paalala, ang Ampalaya Plus ay hindi gamot at di maaaring gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Alagaan ang kidneys, uminom ng 8 basong tubig. Renalin, 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 araw-araw. Mahalagang paalala, ang Renalin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang Biblia ngayon. Makinig.
If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. Nagbabalik tayo sa ang Biblia ngayon. Sister, mga kapanalig, alam nyo ba, iba't iba ang larawan ni St. Jerome. Isa sa larawan niya habang nagsusulat siya o nagsasalin ng Biblia ay meron siyang katabing leon. At sa tradisyon, kasi doon sa disyerto marami raw leon, merong isang leon na mabangis, ngunit merong tinik daw sa parang bahagi ng kanyang paa ng leon. Kaya halos mamatay na yung leon. At ayon ay ginamot ni St. Jerome at umamo yung leon sa kanya. No, at hindi na siya hiniwalayan. Isa pang larawan ni St. Jerome ay nasa disyerto siya at may hawak siyang bato. At yung bato ay dinadagok niya sa kanyang dibdib. Ayun nga, dahil nga nagsisisi siya sa kanyang mga kasalanan at yung pagsasalin niya ng salita ng Diyos ay isa ring bahagi ng pagsisisi niya sa kanyang nakaraan. Pero isa ring bahagi ng paglilingkod, no, para makarating ang salita ng Diyos at maunawaan ng marami, para hindi raw maging ignorante, no? Wala na yung ignorance of the scripture kasi nga mauunawaan yung Biblia dahil isinalin niya, no? At ito yung buhay ni St. Jerome at pasalamat tayo ngayon sa panahon natin, no, dahil meron ng Biblia sa Tagalog, sa Bicol, sa Bicolano, sa Bisaya, no, English, no, sa iba't ibang lengguwahe sa buong Pilipinas, sapagkat merong mga taong katulad ni St. Jerome ay nag-alay ng buhay, no, para makarating sa atin ang salita ng Diyos. Eto, sister, merong isang nag-share dito, sister, sabi niya, si Kapanalig Opi of Bukawi, sabi niya, Ave Maria, ang Bible daw ay best investment before you leave the earth. Salamat Kapanalig, sabi niya. Ito raw yung best investment, no? At meron pa rito, si Kapanalig 0167, mahalaga ang salita ng Diyos sa buhay ko dahil unti-unti akong binabago mula sa makasalanang buhay ako ay pinapabanal. At ito rin yung buhay ni St. Jerome. Ang salita ng Diyos ang aking nagiging lakas sa mga panahon na ako ay pinanghihinaan. Sabi nga ng aming katikista, mahalaga na nakaririnig ng salita ng Diyos. Kaya salamat sa aming mga katikista na naging instrumento upang kami ay magpatuloy sa paglalakad. Happy Catechist Month sa aming mga katikista sa Sacred Heart of Jesus Parish sa Santa Mesa, Manila. Ayun, happy Catechist Month sa lahat po ng katikista. Sister Rose, meron po ba dyan sa ating Facebook comment section? Opo, Father, marami pong mga bumabati, lalong-lalo na sa iba't ibang, galing po sa iba't ibang lugar. So si Raquel Saclolo mula sa Montalban, Rizal, good evening. Si Hilda Elena Zambrano, good evening Father Adonis and Sister Rose. Si Lulu Lim, Susan Nalugon, Gay Marcadia, Caridad Balondo Longanilla, si Andrea Cruz, Cristina Kiritan, Bok Balbuena, watching from Molino sa Cavite to. Villaros, ganun din dito sa istasyon dahil mahina yung internet ng PLDT, no? Sige po, ngayon po ay tapusin natin itong ating programa. Tayo po ay magpasalamat, no, sa inyong lahat mga kapanalig na walang sawang sumusubaybay dito sa ating programa, sa ating istasyon, at nawa tayong lahat ay katulad ni San Jeronimo ay unti-unting mabago sapagkat tayo ay nabababad sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, araw-araw tayong kinakausap ng Diyos at araw-araw natin siyang kinakausap na ang Espiritu Santo. Maraming salamat, Panginoon naming Diyos, Ama ng aming Panginoong Hesukristo, sa araw na ito, araw ng aming kapahingahan sa iyong pag-ibig, araw ng muling pagkabuhay ng iyong anak. Nawa sa araw na ito, bigyan mo kami ng isang gabing mapayapa upang magkaroon kami ng lakas na harapin ang darating na bukas ayon sa iyong kalooban. Punong-puno ng biyaya at punong-puno ng pagpapala. Nawa'y pinapanalangin din namin ng aming maraming kapanalig ngayong gabi na ito na naghahanap ng kapahingahan, lalo na yung aming mga kapanalig na walang masulingan, walang tahanan, yung mga wala pang pagkain, yung mga nahihirapan, yung mga nawawalan ng pag-asa.
yung mga nais ng kitilin ng kanilang buhay, nawa ipadala mo sila ng mga anghel at propeta upang sila ay bigyan ng kaliwanagan at maranasan din nila ang iyong pag-ibig. Maraming salamat Diyos naming Ama sa araw na ito, at ganoon din lalong-lalo na sa katauhan ng aming banal na santo na si San Jeronimo na nagmamahal sa iyo at sa iyong mga salita. Naway pagkaloob mo rin sa amin ang pag-aalab sa pagmamahal sa iyong kasulatan na nagbibigay sa amin ng buhay. Lahat ng ito hiniling namin sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Pagpalain kayo lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Tapos ng ating pagninilay sa gabing ito, taglayin nyo sana ang kapayapaan at pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo. Sumainyo ang katotohanan.